kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigiting pa ng gobyernong ito. Magandang araw Pilipinas nating mahal, magandang araw sambayan ng Pilipino. Ito po si Ka Eric at ngayong araw po ay makakasama natin ang dalawa sa ating mga tinig na nagtatanggol sa mga pamayanang katutubo sa tribo ng mga mamamayang Pilipino at ganoon na rin po sa ating demokrasya at kapayapaan ng ating bansa. Ngayong araw po makakasama natin sa Pilipinas nating mahal si Attorney Marlon Bosantog. Siya po ang National Coordinator para sa IPRA Watch or IPRA Center na nagtatanggol para sa karapatan at kabutihan ng mga pamayanang katutubo at mga tribo sa ating bansa. Attorney Marlon, welcome sa Pilipinas nating mahal. Naimbag nga agsapa tayo amin, karakaro amin nga agdengdeng dito Northern Luzon at sa buong Pilipinas, sa Pilipinas nating mahal. Magandang umaga po at sana namang pribilehiyo para sa akin ang makasama kayo Ka Eric sa araw na ito. Iyon. Ganon din po, maraming salamat Attorney Marlon. Makakasama natin si Chairman Aces Monk ng Moro National Liberation Front sa Davao Region at siya po ay magbibigay din ng ating mga kuro-kuro sa talakayan na napakahalaga po sa pagsusulong ng demokrasya at kapayapaan sa ating bansa. Aces Monk, welcome again sa Pilipinas nating mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga brothers natin all over the Philippines, sa Bangsamoro Core Territory, outside Barm, sa Visayas, at saka dito sa Luzon. Alhamdulillah, nandito naman na nga tayo ngayon para magbibigay ng komento, overview kung ano ang nangyayari ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mga kababayan, bago po ang mga talakayan natin ay pag-uusapan po natin, mga kapatid, mga kasama, Attorney Marlon and Brother Aces Monk, kung ano po ang nakikita ninyong kaganapan mula kahapon na mayroong malakas na pagdagundong ng tinatawag na PDEA leaks sa buong bansa, lalo na po involving ang mga revelations ni PDEA agent Jonathan Morales. At ganoon na rin po, sinabayan ito ng malakas na mga pagkilos ng mamamayan sa labas ng Senado, sa pagkilos ng mga Marcos Resign Movement volunteer groups na nakita natin na sumuporta kahapon kay Ginoong Jonathan Morales, at ganoon din po sa hakbang ng Maisog rally sa Dumaguete sa Negros Oriental. Bago po ang mga talakayan natin, ay magkakaroon tayo maya-maya ng mga ulat talakayan tungkol dyan. Gusto muna nating makuha ang reaksyon ninyo sa inyong na-observe. Unahin natin si Attorney Marlon Bosantog and then si Aces Monk patungkol dito sa napaka-iskandalusong mga revelations na isinisiwalat nito ni PDEA agent Jonathan Morales na nagsasabi ang mga report na nakuha at mga iniulat ng kanyang informante ay nag-i-involve sa Pangulo ng Bansa at ilang personalities pa sa iskandaloso na pag-abuso at paggamit ng illegal na droga, particularly sa cocaine. So, unahin muna natin ang reaksyon ni Atty. Bosantog at gano'n na rin ni Aces Monk sa ganong mga usapin. Atty. Bosantog. Oo, napanood natin kahapon yung legislative inquiry regarding the PDEA leaks, no? And doon natin nakikita na nung pinapatawag yung mga ibang personalities that there are confirmation na ang report na ito ay hindi gawa-gawa lamang, na pinipilit na sinasabing isang artificial intelligence generated documents, no? Doon sa statement ni De La Rosa, which I think ni Senator De La Rosa, which I think is very much telling, considering that he was a drug czar during the time ni President PRRD, ang sabi niya is, itataya ko ang buhay ko na hindi yan peke. And then, yung mga nilalaman ng mga nilalaman ng dokumento, kinonfirm din ng PDEA na yung mga sasakyan ay sasakyan nila, gamit nila during that time for operations. At yung condo mismo, it was confirmed by one of the personalities invited na sabi niya sa akin po ngayon at nagtutumba doon sa dates na sinasabi doon sa operations.
So, ang nangyayari ngayon, hindi na lang si Agent Morales ang parang napagtutunan ng pansin at nakukolaborate ang kanyang mga statements. No? Kahit pilit siyang sinisira yung kanyang statements ng ibang mga senador. No? Which I think is not immaterial kasi yan is, hindi naman po yan korte. Yan po ay legislative inquiry. Tama. Bakit ka po mag-a-ask ng isang statement from a witness, for example, na ayaw mo nang paniwalaan? Eh, ang tawag dyan hindi po witness. Ang tawag po dyan is resource person. Eh, kung ayaw mo yung pagkatao niya noon, tanungin mo sa kanya kung regarding sa nalalaman niya sa issue lamang. Yan. Halimbawa si Senator Jinggoy, dahil convicted ba siya sa kanyang kaso ng ibig sabihin wala Bribery? na siyang credibility at all sa mga issue, wala na siyang moral ascendancy to ask questions like that. So, ang sabi nga na people who live in glass houses should not be the first one to throw stones. Correct. So, anyway, this is my simple observation which I think is shared by people in the media, in the SOCMED, and I think by the rest of the Filipinos. Yeah. And pupunta natin yan ang pagpapalalim mamaya because we're just priming up for the issues na tatalakayin natin dito sa Pilipinas nating mahal. Assist Monk, initial observation mo muna bago natin ito tunghayan ang ulat na tungkol sa naganap na PDLX continuing Senate hearing kahapon. Brother Kairek, ang nakikita ko, ako ay trust Senator Bato, pareho kami taga Davao. Sigurado ako. Siguro, gina-gather pa niya lahat ng mga dapat niya i-gather na information. But, tama yung sinabi ni Attorney Marlon, this is just in aid of legislation. You cannot make a verdict siguro dyan sa kuan. This should act as itong mga legislative function. Resource person yan. Si Morales should be protected. Hopefully, the good senator will provide security kay Morales para hindi natin alam ang consequences na mangyayari sa kanya. And other senators should focus. May mga resource person naman dyan. Nandiyan the actress, si Maricel Soriano, nakita ko eh. Bakit hindi i-focus kay Maricel Soriano yung other questions? So, hopefully I will pray for the result. And nagtiwala naman ako kay Senator Bato. Hopefully, magkaroon ng katotohanan yan. Ayun, hold your line muna. Attorney Marlon Bosantog and Brother Assist Monk Ulamit sa pagkatutunghayan natin ang dalawang magkasunod na ulat na ito that will kick off our discussion on the PDEA continuing PDEA-LIX Senate hearing led by Senator Bato de la Rosa. Tunghayan natin ito mga kababayan. Ganito ang eksena sa harap mismo ng Senado araw ng Martes. Ang mga nagpoprotesta, kanya-kanyang bitbit ng placard. Sigaw nila, mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito rin ang parehong araw ng pag-iimbisiga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa PDEA leaks o yung sinasabing paglabas ng mga confidential document na nag-uugnay kay Marcos Jr. sa iligal na droga. Pero kahit mainit ang kaganapan sa labas ng Senado, ay tila malamig naman ang ulo ni Senador Bato de la Rosa, chairman ng nasabing komite, kay Maricel Soriano na kasama umano ni Marcos Jr. na gumagamit ng umano'y cocaine batay sa dokumento ng PDEA. Ipinatawag si Soriano sa pagdinig para ma-verify kung gaano katotoo ang kontrobersyal na dokumento. Sa kanyang salaysay, inamin niya na siya ang may-ari ng condo unit na nakasaad sa dokumento. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Sa sumunod naman na press briefing, sinabi ni Senator De La Rosa na ang ginawang pag-amin ni Soriano patungkol sa pagmamay-ari nito ng kontrobersyal na condo unit ay nagpapatotoo sa PDEA leaks. That adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya. Dahil inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon. At saka si politician Bongbong Marcos. Dalawa sila ang subject doon. Tapos, ang address, yung unit, the same unit. At inaamin ni Maricel na sa kanya yung unit na yon. So that gives credence to the
pre-ops na ginagawa ni Morales. Kaugnay nito ay humingi naman ng paumanhin ng senador kung bakit hindi na niya tinuloy-tuloy pa ang pag-usisa sa aktres na anya'y nanginginig na. At forgive me, tingin nyo, hindi ko masyadong nadidikdik si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita ko kasing very tense siya, nanginginig siya nung pagdating niya. Mamaya kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Sa huli ay ipinunto ni Senator Bato na hindi niya tutumbukin sa kanyang pagdinig ang umunoy paggamit ng iligal na droga ni Soriano at Marcos Jr. Paliwanag niya na nakasentro ang investigasyon in aid of legislation sa kung papaano higpitan ang pangangalaga sa mga dokumento para maiwasan ang leakage ng mga sensitibo at confidential na impormasyon. Si Bato, ipangako ko sa iyo, ilalabas niya yan totoo kung ano man yung Buo ang tiwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa imbestigasyon ng Senado kaugnay sa PIDEA leaks kung saan sangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y paggamit ng iligal na droga. Anya, tapat at mahusay na opisyal si Senator Bato. Kaya naman, tiwala ang dating Pangulo na lalabas ang katotohanan sa imbestigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa PIDEA leaks. magtiwala kayo kay Bato. PMAyer yan, mahusay na opisyal at straightforward sa buhay niya. Sa pinakamahabang panahon, he worked for me. He is good and he will be a leader of our country. He will learn to be a protector of the people's interest. Araw ng Martes nang ipagpatuloy ng nasabing komite ang investigasyon kaugnay sa confidential na dokumento ng PIDEA. Sa nasabing pagdinig ay dumalo ang aktres na si Maricel Soriano, isa sa idinadawit sa PIDEA leaks issue na kasama umano ni Marcos Jr. na gumagamit ng umano'y cocaine. Itinanggi ng aktres na siya ay cocaine user, pero inamin niya na siya ang may-ari ng condo unit na nakasaad sa dokumento na umano'y sangkot sa iligal na droga. Matatandaan na nauna lang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng iligal na droga si Marcos Jr. at napabilang na ito sa narcolist ng PIDEA. Ayun. Mga kababayan, natunghayan po ninyo ang dalawang magkasunod na mga ulat. Una po, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na ang paglabas sa session hall ng pahayag ni Ms. Maricel Soriano that she actually owned the Unit 46-C Rizal Tower sa Rockwell Condominium Unit sa Makati ay nagbibigay ng patotoo na may naganap na pre-operation evaluation, interview, and the process of report involving that operation na hindi ipinagpatuloy dahil umano nakialam ang former Executive Secretary ni Noynoy Aquino na si Paquito Chua na hindi nagpakita kahapon at ganon din po ang asawa ng kasalukuyang Pangulo si Lisa Araneta Marcos na magkakasama sila noon sa law firm ng asawa niya ni Marcos na si Lisa at saka si Paquito Chua. So ang pag-amin ni Maricel Soriano, mga kababayan, according kay Senator Bato de la Rosa, dito sa naging pahayag, ano man ang sabihin niya na naibenta na niya ang unit, ay nagpapakita ng mga circumstantial. Subalit, magkadugtong at magkaugnay na pagpapatotoo na may naganap na ganong target, personalities, lugar, sapagkat tumutugma sa pre-operations report and authority to operate na ginawa at pinaninindigan at ina-identify ngayon ni Jonathan Morales in public forum dyan sa loob ng Senado. At pangalawa, na ipakita din po na pilit na dinidemolish ang pagkatao ni Morales, hindi sinasagot ng PIDEA o ng gobyerno ni Marcos ang main issue ng pagkakadawit nila sa hindi natuloy na mga operations sana kung ito ay hindi pinigilan ng mga matataas na may poder. At ang pangatlo, na ipakita rin ang sinasabi ni Bato de la Rosa na paninindigan niya ni Senator de la Rosa, Assist Monk, Brother Attorney Marlon, ang katotohanan ay dapat mailabas. No matter how it may be, just focusing sana sa tinatawag nating pagkakaroon ng
security link sa documents, subalit hindi maiiwasan na nabubulgar ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa operations na ginawa sana ng PDEA kung natuloy ito, kung hindi pinigilan, at ngayon ay naibubulgar na. Tingnan natin ang reaksyon niya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang tinanong ito sa kanya ang lumalaganap na PDEA leaks at ang pagkakaugnay niya bilang involved sa drug addiction sa partikular na droga na cocaine. Tingnan natin ito at tunghayan natin ito, and then magkukomentaryo ang ating dalawang kasamahan dito sa Pilipinas nating mahal. Pinagtawanan niya at nilayasan ang isang napakaseryosong pagtatanong. On those points na binanggit mula sa tatlong magkakasunod na ulat, at pinagtawanan lang ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa ang ganitong kaiskandalosong mga revelations na lumalantad at sumasambulat ngayon. How do you like to react to this? Unahin natin si Sis Monk and then si Attorney Marlon. Grabe. The President should take this seriously. Kasi credibility niya yan. Dapat seryosohin niya. Hindi, yung actions niya very defensive, nag-evade siya. Guilty ang aura, ang dating niya. Takot siya na harapin yan. Dapat hindi niya pinagtawanan yan. Lalong magagalit ang taong bayan kasi tatakasan na naman niya yung tanong na yun. So, yun ang take ko sa kanya. The President dapat seryosohin din niya ang seryosong tanong ng taong bayan sa kanya. Okay. Attorney Marlon, your reaction after dito sa nakita mong mga ulat na nagpapakita ng napakaseryosong, iskandalusong pattern of revelations against the integrity and competence now of the President amidst this PDEA drug leak scandals. Attorney Marlon. Gusto kong i-put into perspective yung pinag-uusapan natin na PDEA leaks, no? Kasi may mga statements yung may ibang senator, for example, Senator Escudero yesterday, ang sabi na hindi dapat natin pinag-usapan yung laman ng PDEA leaks na yan. Kasi ang pinag-usapan naman natin is kung paano na re-reveal yung mga state documents. At hindi natin dapat tinatawag yung mga iba't ibang tao kasi hindi naman yan di ba parang sinasabi niya mismo na ang pag-conduct ni Senator Bato at pagtawag sa mga ibang resource persons or resource ng Senado ay sinasabi niya na mali, no? Dapat hindi tinatawag yung mga ibang tao. Kasi ang issue lang naman ito yung PDEA leaks. Ang problema kasi ganito, sinasabi ni Morales may document, sinasabi ng PDEA mismo walang document. And how do you prove na merong document? By looking at the circumstances or what is inside the document. And one of them is, halimbawa yung actress na yon, kinonfirm niya kahapon na sa kanya yung unit. Okay. During the time na may operation. Kinonfirm din ng PDEA na sa kanila yung masasakyan. So these circumstances would show na mali ang PDEA. Ibig sabihin, they cannot say na walang document. Kasi simple lang yun The document is in their possession or not. But circumstances would show by inviting resource speakers, would show na totoo ang document. So nagkakaroon ngayon ng dalawang issue. Ang pag-leak doon mismo sa document, at ang pangalawa is yung nilalaman mismo ng document. So sinasabi mo, Attorney Marlon, sa perspektiba ng isang abogado, litigant lawyer, na marunong sa proseso ng pag-discovery ng mga ebidensya at pagtutugma ng mga salaysay, hindi imposible na totoo ang mga nire-reveal ni Morales na naganap ito sapagkat mayroong mga pangyayari at mga bagay na nag-uugnay at tumutugma sa kanyang mga sinasabi outside of the document's presence. Kasi kung yung perspective ng mga ibang senator is walang documents, walang na-leak na document, bakit pa tayo nag-uusap? Iyon. But the agent is insistent na sabi niya, meron pong dokumento. And because you cannot just go to PDEA and say, nasaan yung dokumento? Kasi sila mismo ang nagdi-deny, then you look at the circumstances na nasa loob ng dokumento to prove whether or not that incident happened. Gaano kahalaga yan, Attorney Marlon? That would establish the existence of the document. Di ba?
And that would also establish That would belie the PDEA. At Na- ang tanong ngayon, Okay, go. hindi na ang nag-leak ng information ang tanong. Sino ang nagtago ng document? Good question. Mga kababayan, Attorney Marlon Busantog, Asis Monk, na-hit ni Attorney Marlon. Ang tanong ngayon, hindi na ang katanungan dati na authentic ba or existing ba ang dokumentong ito. Ang tanong ngayon, batay sa dalawang sesyon sa Senado at consistency on the revelations of Morales at ang pag-reveal ng mga sirkumstansya at mga bagay na magkakadugtong sa kanyang sinasabi, ang tanong na ngayon ay sino ang nagtago at sino ang nagwala at pilit pinagtatakpan na hindi lumabas ang pre-operations report at ang authority request to operate including ang deposition. Ases Monk, ang tanong, hindi ito kahapon tiningnan ng ilang senador na pumunta lamang doon para bilang dekorasyon. Sorry Only Senator Bato de la Rosa was serious enough there to undertake the responsibility and duty as senators of the Republic in that very sensitive committee hearing. Ang iba nagpakita for compliance. Ang iba nagpakita parang attendance lang at makita sa television. Assess mo, how do you look at yung mga demeanor na pinakita ng ang isa dito, nag-demolition job pa siya. Nakalimutan niya na ang tatay niya ay pinatalsik ng taong bayan. At siya ay kinonvict din sa kasong bribery. We're talking about Senator Jinggoy Estrada. Nagmamagaling at nagmamalinis. At ang ibang senador, binanggit din Attorney Busantog, ay para bagang hindi sila interesado at gusto nilang tapusin na natin ito. What are we here? Bakit pa tayo nandito? Wala namang katuturan itong mga nangyayaring ito. Only Senator Bato de la Rosa has been consistently serious to provide the channel of official revelation upang mabigyang atensyon ng taong bayan at ng buong mamamayan ang mga pahayag ng katotohanan na inilalabas ni Agent Morales. Asis mo. Yes, Brother Ka-Eric, it's very clear. The good senator has already established. Kasi nakikita mo ng indicator nag-connect. Na-establish talaga yung condo unit, yung lahat ng gamit ng PDEA for the pre-ops na ginagawa nila. Coincide lahat. So hindi pwede ma-deny yan. Ang taong bayan, alam na nila. Hindi pwede mag-cover up. Kudos to the good Senator Bato de la Rosa. I salute you for your consistent questioning. Yung other senators, Senator Jinggoy, bakit naman? Wag mong pagsayawan ang situation. You have to choose your side. Are you for the people? Kailangan ilabas ang katotohanan dyan. Now, believe me, this will end your career. Yeah. Kaibigan pa naman kita, pero sige lang. I helped your father during the election. Pero hindi maganda itong ginagawa mo. So, I agree with Attorney Marlon. It's a good question. Yeah. Sino ang nagtago? Klaro. Sino nagtago at nagtatakip Yes. ng mga dokumentong ito because the PDEA has now lost credibility in denying outright the documents and the Morales leaks and revelations and dinidemolish nila ang pagkatao ni Morales. Attorney Marlon, Asis Mong, thank you. Babalikan ka namin mamaya dito sa ulat na ito. Gaano kahalaga po ang role ng mga senador sa ganitong kalagayan na sana ay seryosohin nila at pati na po ang mainstream media na malalaki na mga network at mga dyaryo ay pilit na lumilingon sa ibang direksyon upang hindi mabigyan ng karampatang seryosong atensyon ang Morales leak at ang PDEA revelations na ito. Subalit para sa inyo na nag-observe, Attorney Marlon, and then you can also react, assist mo, gaano kahalaga po na ito ay binibigyan ng malayang paghahayag at daloy sa Senado through the committee hearing of Senator Bato de la Rosa? Our senators
ang Senado kasi ay parang ginawa yan. One of the purpose is to, as a platform ng ating future leaders, like the Vice President and the President, so that they will be acting as leaders of our country. In the conduct of these committee hearings and the questions that they ask, they reveal their characters, they reveal their principles. Tama. So ito rin po ay paghahatol hindi lang po kay Morales, paghahatol din po ng bayan kung karapat-dapat na tawaging national leaders ang ating mga senators. Kasi halimbawa, doon sa this issue is a matter of national importance. Why? Because it brings into issue the capacity of the President to lead our country. Is this not important to them? Ang dami nating batas na ginawa regarding illegal drugs. Ang daming namatay when it comes to illegal drugs. Ang dami ng collateral damage, kahit sabihin natin ng drug war. So at this point in time, we have a president facing the same issue. Yes. What makes him so special? That the law of the country will not apply to him. In fact, that some of the senators are acting as the lawyer of the president when it comes to Exactly. this issue, when in fact they're the one who created the anti-drug law. Correct. So ngayon, ang tanong is, are they in the position to be judged by the people? Are they revealing their principles and in morals, no? To be called national leaders? Yun, klaro. Mga kababayan, magandang sinabi ni Atty. Marlon. At sinabi din ng mga mamamayan sa netizens natin, they are very dismayed. No? Sila po ay frustrated na nakakakita sila. Mention natin, nagpa-check attendance lang kahapon si Grace po. Nagpa-check attendance lang si Chis Escudero. Nagpa-check attendance lang si Senator Bongo. Nagpa-check attendance lang si Senator Robin Padilla. Nagpa-check attendance lang din si Mark Villar yata sa gilid. Iniwan nila si Senator Bato de la Rosa. They are not showing serious interest and sincerity of completing their duty and complying to the mandate na ibinigay ng taong bayan sa kanila na bigyan ng suporta ang mga mahalagang usaping pang-nasyonal na alam natin hindi makakalusot ito sa lower house kung saan nagiging rubber stamp yan at mga nagiging instrumento ng Marcos administration para busalan ang katotohanan na hindi sumambulat. Assess mo, before itong isa pang ulat, ano ang reaksyon mo sa binanggit ni Atty. Marlon na nakakadismaya sa mata ng taong bayan ang ganitong pagwawalang bahala, insensitivity, and height of irresponsibility to their mandate na ipinakita ng maraming senador in the guise of sila daw ay may mga iba pang schedule at iba pang inaasikaso, inabandona nila ang committee hearing ni Senator Bato de la Rosa at hindi nabibigay ng seryosong atensyon sa mga revelations tungkol sa pag-challenge sa integridad at competence ng Pangulo ng Bansa in this PDEA drug leaks na nilabas ni Morales. Unahin ko itong PDEA. Ito PDEA, kung ordinaryong mamamayan, tinuluyan, dinampot, at saka kung ano ba, pinatay nyo pa yan. Pero dahil presidente, exempted ba? Do not be double standard. Dapat pantay-pantay this. No one is above the law dito eh. Dapat. Now, dapat walang double standard. Now, ito namang mga other senators na nandyan, you should focus because this is serious matter. Remember, nation is above our personal interest. Very good. Unahin natin munang kapakanan ng taong bayan. Hindi na nga maawat yung mga kuwan. Ako I was there during the kuwan, hindi ako makapasok. So nakita ako ng mga Muslim brothers and sisters doon sa labas na galit na sila. Hindi na sila maawat. Galit talaga sila sa situation. So, yan ang nakikita ko. Maging magulo lang ito. Dapat tutukan nila. Yung other senators dyan na nag-attend, they should show seriousness on the matter. Tama. Dahil, very serious, how can we live in this country led by a president which is a drug addict? Drug addict. O kasi iyon ang revelation. Yes. At hindi niya sinasagot, pinagtatawanan niya na. Oh, yan ang problema. So, yung actuation niya, yung sagot niya na tumatawa siya,
that is an insult to the Filipino people. Because very serious matter ito. As is mong call your line, Attorney Marlon, tutunghayan natin na isang ulat at may magkakasunod pa ng mga ulat hinggil sa mainit na talakayan na ito. Pakinggan natin itong isang balita. Bibihira mong makita ang mga kapatid nating Muslim na pupunta sa kalsada at dadalo sa mga rally, bitbit ang mga karatula, sabay sigaw ng mga hinaing nila laban sa gobyerno. Pero sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang beses nang namataan ang mga kapatid nating Muslim sa mga kilos protesta at ginagamit ang kanilang karapatan na magsalita at ipinapakita ang kanilang mga saloobin laban sa pamahalaan. Mayo 7 araw ng Martes, dumalo sa ginawang rally sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo kasabay ang ikalawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kung saan kasama sa iniimbestigahan si Marcos Jr. Ang nasabing rally ay pinangunahan ng Marcos Resign Movement. Sa panayam ng SMNI News kay Roland Ulamit, chairman ng MNLF Davao City, sinabi nito na hindi na mapigilan ang mga kapatid nating Muslim kaya sila sumasali sa mga rally. Anya hindi na mapigilan ang ating mga kababayang Muslim na iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. Sinabi nito na nagkakaisa ang mga Muslim sa panawagang pababain na sa pwesto si Pangulong Marcos. Gusto na naming sumali. Nanawagan na sila. Kumari, resign na daw ang ating presidente. Hindi na maawat ang mga tao kasi ano yan, narinig nila ang chant ng mga tao, Bongbong resign. Para naman kina Nailin Mama at Mariam Manto, hindi na nila kaya ang hirap na dinaranas dahil sa sobrang mahal ng bilihin, kaya sila sumali sa rally ng Marcos Resign Movement. Nais din nilang iparating sa gobyerno ang tanong kung nasaan na ang pangako ni BBM noong nangangampanya pa ito. Nasaan na raw ang pangako ng murang bigas? Kasi po sobra na nakakainip na, sobra na. Nakakainip na yung pamamalakad ni BBM. Hindi po namin ramdam. Saka ang taas po ng bilihin lahat. Lalo na po yung bigas. Hindi na po namin kayang bumili ng bigas na ganun po kamahal. Kasi yung pangako po niyang 20 pesos na bigas, wala pong natupad. Pero ang gusto lang namin, gusto ng taong bayan, natupad din yung pinangako niya na yung kung siyang makaupo na mababa ang lahat ng bilihin. Pero hindi natupad yun. Yung halimbawa, yung bigas, sabi niya 20, ilalong tumaas, may 70, may 80 po. Sa tanong kung bakit hanggang ngayon ay umiiwas ang Pangulo na sagutin ang issue patungkol sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga, ito ang sinagot ng mga kapatid nating Muslim. Siguro ayaw pa niyang maipit siya. Kaya umiiwas siya. Harapin niya ang hamon ng taong bayan. Ito, parami ang nananawagan. Simple lang naman po yung kahilingan ng mga tao Magpa-drug test po siya para doon po malalaman kung nagsasabi po talaga siya ng totoo. Nagsasabi po siya ng totoo na hindi siya addict. Kasi wala na po siyang lusot Halatang halata kahit wala na pong drug test. Makikita mo naman yung sa kilos niya at saka yung mga desisyon niya na paliko ng paliko. Sa huli, sinabi ng mga kapatid nating Muslim na dahil sa patuloy na pag-iwas si Pangulong Marcos sa issue ay wala na nila itong kakayahan pangmamahala sa ating bansa. Sa tingin po namin, wala na po. Kasi ayaw niya magpag-drug test. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng taong bayan na siya po ay addict. Marcos resign, Marcos bangag, Marcos adik, kaliwat kanang poster, tarpaulin at placards. Yan nga halos ang mababasa sa mga nakataas na placards sa kasagsagan ng Marcos Resign rally sa harap ng Senado sa Pasay City. Sa panguna ng Marcos Resign Movement, isinigaw ng mga nakiisa ang pagiging diskontento ng mga ito sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay nga nito ang ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng PIDEA leaks kung saan sangkot din ang pangalan ni Marcos Jr. sa umunoy paggamit ng illegal na droga. Gusto lang naman natin na the truth should come out. So yun lang naman po. And then of course, Marcos Resign Movement, we are humbly asking our President because nga doon sa alleged drug use, hindi naman talaga papayag ang taong bayan na masabi ang isang Pangulo natin ay isang drug user. So yun ang napapahala ang mga taong bayan sa ganong sitwasyon.
sitwasyon, ano? Nakita natin yung interview niya kahapon, pinagtawanan lang tayo. Si Roger, dumayo pa mula Baguio City para suportahan ang rally. Dito inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Meron pa bang pakinggan ng ating mga kabataan? Dahil ibinoto natin ang ating presidente, hindi natin alam na gumagamit pala siya ng pinagbabawal na gamot. Bangag siya. So hindi, ang ating mga kabataan, the future of our country ay malalagay sa alanganin. At saka wala nang papanigan ng sila mabuti dahil alam nila, ang leader nila ay bangag. Habang sa Eduardo naman, isang hamon ang kanyang binitawan para sa Pangulo. Dapat daw ay magpa-drug test na ito para magkaalaman na kung gumagamit ba ito ng droga o hindi. Pinapaabot namin sa ating presidente na hinahamon namin siya na magpa-drug test upang malaman natin ang katotohanan at sinusuportahan din namin ang ating Senator Bato na maipalabas ang katotohanan dahil tayo ay hangad natin na itong ating bansang Pilipinas ay magkaroon ng isang pamamahala na may pagmamahal sa bayan at sa ating mga kapwang Pilipino. Samantala ang mga kababaihang ito tumayo rin sa rally dahil sa papaupos na nilang pag-asa sa mga ipinangako noon ng administrasyon, lalo na sa kanilang mahihirap na mga ilaw na tahanan. Ani na sobra na ang kanilang paghihigpit ng sinturon dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin ngayon. Bagang lahat, gusto ko lang may palala sa mahal nating Pangulo na ibinoto namin siya sa kadahilanan ng una. Ang pangako niya sa mga mahihirap na ang bigas ay ibababa niya ng 20 pesos. Kung nasana, wala. Lalong tumataas ang presyo ng bigas kaya halos hindi na po makabili ang mga tao. Pati po kami ng pamilya ko naghihirap na po. Nananawagan po tayo sa ating gobyerno kasi ang nangyayari po ngayon ay hindi na po ito nakakatulong sa bansa, hindi na rin nakakatulong sa bawat individual na mga ordinaryo na namumuhay po. So nananawagan kami na yun nga, kung maaari, bumaba na rin siya sa posisyon. Ilagay yung dapat po para sumunod talaga sa dapat na para sa ikatutulong din po ng mga mamamayang Pilipino. Para sa mga dumalo sa rally, wala silang pinagsisisihan sa kabila ng matinding sikat ng araw. Ang mahalagaan nila ay naipakita at naipahayag nila ang kanilang hinaing sa gobyerno na nangangailangan ng agarang solusyon sa mga kagaya nilang hikahos. Kasabay nito ay umaasa sila na makukuha nilang hustisya para sa kanilang mahihirap na hindi lang mga mayayaman, mga politiko at nasa gobyerno ang nakikinabang sa kapangyarihan at kaban ng bayan. Ayun. Mga kababayan, Attorney Marlon, unahin muna kita. First time ko nakita in public, as is Monk called your line, Yes. na nagkaroon ng multi-sectoral na pagkilos. Maliban doon sa 9 days, na multi-sectoral na pagkilos noong Marso, buwan ng Marso, na ginawa ng SMNI, Laban Kasamang Bayan, Kingdom of Jesus Christ, at marami pa mga kaalyado na sumuporta. 9 days tuloy-tuloy. Ito, first time ko ulit nakita, pero this time around, ang panawagan na Attorney Marlon ay Marcos Resign movement na ang kanilang bitbit na mga taong bayan na ito at iba't ibang sektor nagpahayag, including ang Muslim brothers and sisters. At ang issue, napaka-direkta sa nararamdaman ng taong bayan. Pagkain, bigas, kabuhayan, kahirapan, na pilit pinagtatakpan at pinapababayaan ng gobyernong ito dahil nalululong ito. Hindi lamang sa iskandalo ng droga involving the president, but of course, mga kapalpakan ng kanyang mga patakaran in the last 2 years. Attorney Marlon, your reaction? Ito dapat ang naririnig ng ating mga butihing senador kung bakit ang issue ng PDLX is important to the people. No? You look at the sentiment of the people, why the issue on drugs is important to them. Sabi nila kasi, sino maniniwalang kabataan na ngayon na ang paggamit ng illegal drugs ay mali kung yung president mismo, di ba? Pwede ka pala maging presidente. So what message does it send? Yes. More than that is, paano natin ma-assure ngayon na yung drug enforcement natin isiseryosohin ng gobyerno? Isa pa yun. At ano ba ang
effect pag hindi natin sineryoso ang campaign natin against illegal drugs. We talk about rising criminality, yung mga napapatay, mga nagagahasa. That's why this sentiment is quite important to the Filipino people because they feel the effect and the impact of illegal drugs in their communities. So sa kanila, ito yung gusto nilang sabihin kung bakit importante ang issue. It's not about whether it's leaked or not, whether the document is AI generated or not. Ang tanong nila is whether or not we can still trust the government in the enforcement of our drug laws. Yun. At are we still being protected by the government when it comes to the effect of criminality arising from drug use? Claro. Thank you, Atty. Marlon. Babalikan ko yung iba pang anggulo ng balita na yon. Assess mo, gaano kahalaga na nagsama-sama Muslim brothers and sisters kahapon, mga nanay, mga kabataan nandun. At pati na po ang mga ilang celebrities like Miss Vivian Velez, urban poor leaders nandun din. Marami ang nagsama-sama kahapon sa labas ng Senado at dinugtungan ng isang malaking pagkilos din sa Dumaguete na hinarangan ng traktura ang public and Freedom Park, hindi napigilan. Sis Monk, bakit tumingkad bigla kahapon ang Marcos Resign movement? Indicator na ito, brother ka Eric, na ang taong bayan in unison na nakikita na nila ang problema ng galing sa bigas na problema, galing hanggang dito sa droga, corruption, itong authoritarian type, yung paghadlang sa lahat ng mga rallies na wala ng Freedom Park ang Pilipinas. Yung mga ganong klase. This is very dangerous. Na nakikita ng taong bayan. So, unprecedented yung nangyari. Kudos sa nangyari. Parang biglaan lang naging Marcos Resign movement doon. Sa labas ng Senate. Yung una na nakikita lang natin, kita-kits. Kita-kita lang. So, ang bagsak pala doon, yung mga tao, may kanya-kanya na silang dalang mga placards. Not only the Christians, even the Muslims. The Muslim brothers and sisters. Brothers and sisters nandoon. Ang dami nila. Hindi ako maniwala na ganyan pala karami nila doon. Na ang sa akin lang doon, gusto kong pumasok doon sa Senate talaga, pero bawal naman. Ang si Sister Sandra Cam lang siguro ang nakapasok doon. Kasi she was representing the whistleblowers group. Yes, exactly. Supporting Morales. So, high moral ako na nakita ko itong mga tao dito sa labas na shouting, may drums pa. Ito gusto talaga kalampagin. Kung ano talaga ito. The government should not take this for granted. Pakinggan nila ito. This is very serious. Hintayin pa ba nila na dadami yan? Mag-influx dito sa Manila yan. Now, congratulations, kudos for the birth of the Marcos Resign movement. Why birth? Ito na yung formal na paglulunsad kahapon. Parang yun na ang nangyayari. Unprecedented. That is May 7, 2024. Nag-umpisa yan, umagang-umaga pa. Hanggang kung hindi pinaalis, hindi maawat yan, hindi yan umalis ang mga tao na yan. Hanggang tanghali at kahapon itong rally na ito. Yes, hanggang tanghali yan kahapon. From a high of almost 2,000 to 3,000 daw ang nagtipon-tipon at nabahala ang Senate security kahapon. Tama ba ang observation? Exactly. May mga nakaposting, naka-tactical uniform pa sila. You cannot do it to the civilian. Because, above all, this is sovereignty. And all authorities emanates from them. Tama ba ako, Atty. Marlon? Tama po yun. Tamang-tama po So, this is sovereignty. Wala na. Delikado ito. The President should take this seriously. Pakinggan mo yan. Address it directly. Ayun. Atty. Marlon, would you like to react sa binanggit ni Sis Monk na spontaneously na-create kahapon ng isang pagkilos, pagsama-sama ng iba't ibang sektor na Marcos Resign movement, at sa tingin niya, hindi ito mapipigilan hanggat hindi natutugunan ng Pangulo ng Bansa ang challenge to the competence and integrity of his leadership. Atty. Marlon.
That is how you start a fire. You know, you do not start a conflagration immediately or a big fire immediately. A fire starts somewhere. Eh, ito naman na nagsimula sa mga taong bayan, that kind of number, mga 1,000, 2,000, 3,000, kung hindi talaga matugunan. Kasi ang mga yan yung nakapunta pa lamang. And I'm sure that there's a lot of, in the majority of the people, ay may opinion sa mga bagay-bagay. Exactly. And I think that the majority of the people also na nafe-feel ang impact ng pagtaas ng mga presyo. Halimbawa, Yeah, ikaw ay sige, nanay everyday na bumibili ng bigas. You would understand the sentiment kung bakit nasaan ang 20 pesos na bigas. Bakit ngayon punta ka sa merkado, it's 80 pesos. Exactly. Yung mga tatay na halimbawa yung iniisip yung kalagayan, kapakanan ng kanilang mga anak, yung mga safety ng kanilang mga anak, all these issues are coming from the ground. If there is no sufficient answer or there's no sufficient assurance from the government, that is how you make a small fire big. Okay. Attorney Marlon, nakakabahala yung tinig ng isang tatay, Asis Mong, na sinabi niya, ang ating mga anak napakadelikado. If the issue and scandal involving the President's involvement to drug addiction will not be answered at kapag hindi ito tinugunan ng maayos, ay magiging isang iskandalusong ihemplo sapagkat ang presidente ang pinakaunang role model ng mga mamamayan at ng kabataan sa pagsunod sa batas, maayos na pagtindig sa tama at hindi nag-aabuso, hindi lamang sa batas at kapangyarihan kundi sa kanyang mga ginagawa sa buhay niya sapagkat siya ang pinakamataas na leader ng bansa. How important is that aspect coming from the interview dyan sa nakita natin sa tatay na yon bilang isang magulang din, Attorney Marlon, and ikaw din, Brother Asis Mong. Attorney Marlon. Ito yung sinasabi ko kanina na these are the sentiments of the people. And being, ang sabi ni brother kanina, that all power, all authority emanates from them, then they should listen. Why? Kasi ang Senate, sa kayong mga lower house, anong tawag dyan is House of Representatives. You must be representing the people. You must be representing the will and the sentiment of the people. Kasi kung hindi mo na nare-represent, why are you there? Yes. You are no longer a representative. Exactly. You're just representing yourself. And to them, the issue of drug is very important. Kasi naging issue ng ating bansa for the longest time. Nang dumating si Pangulong Marcos, nagkaroon ng mga generals na yung mga issue sa Bilibid, how it infiltrated our country. And nakita natin maraming dumanak na dugo para sa ma-resolve ang issue na yan so that Yes. our country should be safer and be free from the effects of illegal drugs. That is how important it is. And I think even to the Muslim community. Yun. Di ba? That's why it is important to us. It is important to the people, and the people in the high places should listen. Iyon. Asis Mong, your reaction doon sa sinabi ni Attorney Marlon na mahalaga ito na seryosong pansinin, tugunan ng Pangulong panawagan na magpa-drug test publicly, transparently, at kung totoo na siya ay involved sa ganitong problema, hindi siya mahiya. He should serve the highest state interest, and what is that? Tugunan niya ang pananagutan at ibigay sa tamang tao o tamang pamunuan ang pamahalaan at isalba ang sarili niya at ang buong bansa. How do you look at that kind of line of reasoning ng mga magulang at iba't ibang sektor na nagtripon when you were there present also kahapon, nararamdaman mo mga pulso ng pagkabahala na ito that we have an unstable leadership under this kind of a questionable leader na involved sa drug addiction? Asis mo. Nakakabahala talaga. I was so worried. Yung sinabi ng tao na yon, yung ama na yon. Because ang mga anak natin, vulnerable sila everywhere. Sa paaralan, hindi natin alam yung mga drug menace, proliferation ng drugs, Ang paglaganap ng droga. paglaganap ng droga everywhere. Na kung ang presidente natin ay ganyan, sa ibig sabihin ng mga bata, pwede na. Pwede na tayo. So, ang direksyon ng mga bata, parang blurred yung kuha nila, whatever, kasi maintay sila sa mga entertainment, hindi na sila makafocus. Kasi tinitingnan natin future. Future ng the next generation. Then, the president should be the role model. Ikaw ang ama ng bayan. Ipakita mo. Take the challenge, Mr. President. Magpa-drug test ka publicly. Invite mo ang Isiminay. Isiminay ang invite mo. Huwag na yung other
media platforms Tumahimik na baka madaya pa tayo doon. So, dito na, magpa-drug test ka openly, publicly. Tapos, kung maaari, hindi private na laboratory, kung ano yan. Para ipakita mo na you are clear, transparent, na nagpa-drug test ako. Kung it turns out negative ka, wow! Tapos ang issue. Tapos ang issue. Basta credible and transparent process. Yes. DNA type, hindi lamang simpleng 2 minuto or less than 1 minute na isinabmit niya noong eleksyon. Hindi yun ang hinahanap ng taong bayan. Hindi yan. Okay. Hindi yan hinahanap ng taong Asis bayan. Monk, hold on muna ang ipapagtalakayan, Brother Attorney Marlon, sapagkat dumako tayo dito sa hinarang pati traktura kung pwede palang ipasok ng gobernador at ng mayor ng Dumaguete at gobernador ng Negros Oriental ang mga bulldozer at mga backhoe upang ipwesto sa loob ng Freedom Park, gagawin nila. Subalit ang daluyong ng determinasyon ng taong bayan na sila ay magpahayag at hindi papayag na busalan ng iligal na mga utos at katawa-tawang abuso sa poder ay natuloy pa rin ang hakbang ng maisog at pagtitipon ng sambayanang Pilipino sa Negros Oriental sa Dumaguete City. May pahayag tungkol dito si former President Rodrigo Duterte. No law, walang batas, shall be passed. Walang batas na gagawin abridging the freedom of speech, of expression. Yung gusto mong sabihin, marsya na mo, wala. O anong panahon, kung nag-uulan ba o mainit, no law shall be passed abridging. Basta wag mong galawin the freedom of speech, of expression, and of the press, and of the people that have the right to peaceably assemble. Ayun. Attorney Marlon, hindi na sila nakontento. Asis Monk, mga kababayan, lalagyan ng mga traktora at bulldozer at kung ano pang barikada ang Freedom Park. At in the guise na i-repair daw, pero wala namang repair, wala ni isang martilyo na dumating o jackhammer ang dumating bulldozer, backhoe at mga traktora para hindi makapasok ang mga tao at pilit na tinatakot ang mga organizers at mga sympathizers ng mapayapang pagkilos na ito. Attorney Marlon, pinatayan pa ng ilaw ang lugar kung saan nagsasagawa ng media briefing si Pangulong Duterte tungkol sa kahalagahan ng mga karapatang tinatamasa ng mamamayan at nakagarantiya at pinoprotektahan ng saligang batas. Attorney Marlon, your reaction on this? Kung titignan mo ang kasaysayan ng Pilipinas, hindi mo kailangan ng kuryente or hindi mo kailangan ng megaphone para marinig ang tinig ng bayan. Exactly. It has been always in our history that when the people of the Philippines will rise to the occasion because sabi na tama na, they will do that. 1980s, 1990s, 2000s, and until now. Nung time na nagkakampanya si PRRD sa Camiguin, yes, pinatayan din siya ng kuryente. Sa Iloilo City? Yes. Yung taong bayan ba, sabi na, hindi namin narinig yung kanyang sinabi, hindi namin siya iboboto. The voice of the people just becomes louder. You cannot suppress the people. And sa akin, tama yung ginagawa ng mga gobyerno na yan. Yung mayor, yung governor, tama yung ginagawa nila yan. Tama yan. Para makita ng taong bayan at nakikita naman nila that there's really a reason why there should be a rally in the first place. Because there's a creeping sense of suppression of rights of the Filipino people. So tama lang pakita nila, no? Kasi hindi naman yung maisog rally, it's not, pag pinatayan ba ng ilaw, mga ganyan, hindi siya lalabas. At sabihin ng taong bayan na, ayaw na namin pumunta sa rally kasi wala kaming mic. Would that dampen the spirit of the people? No, definitely it will enhance their fighting spirit. Kaya sabi yung sa akin, let them do what they have to do. They think that they are winning? No, they are not. Yun, klaro. Asis mo. Kagaya mo, kagaya ko,
Even si Attorney Marlon, naging student leader din yan. Ako, nagsimula din sa student movement, sa pakikibaka, sa mapang-api ng mga sistema na gumagapos ng pangalipin at pagsasamantala sa taong bayan. Doon ako nagsimula, kaya napunta ako sa CPP, NPA, NDF. At ikaw din, nakipagdigma ka mula ng kabataan mo para marinig ang boses ng Bangsamoro people at ng inyong mga kapanalig na mga komunidad sa Mindanao. And now nakikita mo ang ganitong mga hakbang na binanggit ni Attorney Marlon, creeping, suppression of people's rights. Samantalang may konstitusyon at walang deklarasyon ng martial law, kagaya ng tatay niya na ginawa noon, ito, walang deklarasyon, pero ala martial law. Ang mga panggigipit at pangbubusal at pag-apak at paglapastangan sa mga karapatan ng mamamayan, including sa inyong mga nararanasan sa Mindanao na na-observe mo na bumabalik muli ngayon. Brother ka Eric, very familiar sa akin yung mga words, mga terms na yan. Oppression, tyranny, gusto ko nang kalimutan yan eh. Yes. Yung time ni former President Rodrigo Roa Duterte, medyo gumanda na, na-address na, wala nang gulo. Pero ito ngayon, ang nangyayari itong, because the freedom of speech is a fundamental right ng taong bayan. It was enshrined in the Constitution. Pero sa ginagawa nila ngayon, they wish them ang bulkan, pagsasabog ang bulkan, talagang distraction yan. Pag sumambulat. Kung ayaw mong sumabog ang bulkan, kaya nga yung mga other scientists, binubutasan ang bulkan para magsingaw. Dapat yun din ang wisdom, pakinggan ng mga local governments kung ano ba, bakit kayo magtitipon? What's the problem of this country, etc., etc. And then you can hear the sentiment of the people, then fix the government, fix ito, ito palang pagkukulang namin. Pero kung hindi mo isuppress mo yan, there will be tyranny, sasabog ang bulkan. That's very dangerous. Na ang taong bayan is nakikinig. Parang tubig yan eh, dadaloy lang yan eh. Ibig sabihin mo, Asis Monk, tumutugma din doon sa pananaw ni Atty. Busantog at ngayon ay nakikinig ang sambayan ng Pilipino. Yes, exactly. Na kapag pilit mong binubusalan at tinatapakan ang mga karapatang magpahayag at magsentimiento ng mamamayan, mas lalo mo silang inuudyukan na mag-alsa at lumaban. Exactly. Because Filipinos, maunawain si Pilipino, mapagtiis. Yan ang si Pilipino. Pag nagalit yan ang taong bayan, hindi mo na mapigilan yan. Wala na. Yung EDSA na yan. Iba ito, this is very dangerous itong situation ngayon. Kasi the authoritarian, ito, take off na ito tyranny. Tyranny na ito. Yung ginawa nila dyan sa Dumaguete, from Bulacan, Tagum. Ito, parang the same template ang ginagawa nila. Oppression na yan, nakatatlo na sila eh. Nakatatlo na sila. So, alam ng taong bayan, and it was only the SMNI pinakita ang ganitong kaganapan. May news blackout, Attorney Marlon, sa binabanggit ni Asis Monk. Attorney Marlon, how important na ang ganito mga impormasyon, akala nila masuppress nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5, sa Enquirer, sa Philstar, ay mahigit 300,000 ang sumubaybay on different platforms sa naganap na pagkilos sa Negros Oriental, Attorney Marlon, maliban pa sa mahigit 5,000 na sumama without any organized strength on the ground. Spontaneously, according to Attorney Harry Roque, nag-converge ang mga tao the way described ngayon ni Asis Monk na nangyari din sa labas ng Senado kahapon ng umaga. Attorney Marlon, your reaction to those developments? Pag-usapan natin yung nangyari sa Tagum. Yung mga tao sa Tagum na had been the first-hand experience kung paano i-treat ang paano i-suppress ang freedom of speech and expression. Yung mga yun, natakot ba sila? Hindi. Nung pumunta ka sa Dumaguete at yung mga tao na hindi sila pinayagan na gamitin ang tinatawag na Freedom Park or non-Freedom Park or without Freedom Park,
natakot ba sila? Hindi. Yung mga tao na umasa na makakaano sa Bulacan, na bago ba ka lang isip at sinabi na, okay, tama, wala nang rally kasi ayaw nang pala ng LGU, natakot ba sila? Hindi rin. Yung nangyari ngayon sa sa Cagayan, di ba? Kay Governor Mamba. na anti-EDCA. Ang iniisip ba ng mga taong ito na habang ginagawa nila, nababago nila yung isip ng mga tao, na sinasabi nila na ayaw na namin, natatakot na kami. Na yun ba yung inaasahan nila mangyari na pag sinopress namin yung kanilang pagsasalita, itatahimik na sila. Kasi ganito yun, tinanggalan mo ang karapatan nilang humawak ng mikropono. So paano nila sasabihin ang kailang gustong sabihin? Sisigaw yan. Yes. So for me, it will just simply show the quality of our leaders. In discontinuous actions or inactions by different government agencies would just simply lead to a people rising. Ayun. Mga kababayan, which brings us dito kung bakit kahapon sa Senado, ang style ni Senator Jinggoy Estrada na mag-demolition job and to attack the resource person kagaya ng ginawa sa akin kay Ma'am Lorraine Badoy sa SMNI, sa mga abogado ng SMNI, ni JJ Suarez, nila Tambunting, nila Paduano, nila Pimentel at mga kasabwat nila na para bagang sila ang tormentors sapagkat sila ay kongresista. Ganon din ang style kahapon ni Jinggoy Estrada. At nakita at napansin nyo ng mga kababayan natin. At tunghayan natin itong video na ito na nagpapakita kung paano niya sinalanta. Hopefully, akala niya masasalanta niya at masisira ang paninindigan ni Morales na i-reveal ng todo-todo ang kanyang mga nalalaman tungkol sa operations supposedly ng PIDEA na pinigilan sapagkat ang target doon ay mga makapangyarihang personalidad at pinagtakpan involving now the President Marcos Jr. Tunghayan natin itong video clip. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig pang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi ko, Your Honor. Na-dismiss sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para papasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandun sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso,
Ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yun po yung military parlance at saka police parlance. Pagka ang isang opisyal, hindi magal ng tawag diyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Kababayan, nakita po ninyo, no, mga kababayan, kung papaano gibain, pilit na ginigiba ni Senator Jinggoy Estrada ang pagkatao ni Ginoong Morales. Pero Attorney Marlon and Brother Asis Mong, hindi nagpatinag si Ginoong Morales sa kanya. How do you observe, Attorney Marlon, this kind of demeanor and this kind of composure and bearing of a witness sa isang pressure situation na ang kaharap niya, senador, na pilit siyang pinapalabas na walang kredibilidad at dapat i-dismiss ang kanyang mga pinagsasabi? Attorney Marlon. Ang sa akin, sabihin na natin na tama lahat ang sinabi ni Senator Jinggoy na siya ay na-dismiss, siya ay may bad record, siya ay may bad reputation. Kahit sabihin natin may conviction kung ano man, sabihin na 20 cases yung nag-convict sa kanya. Ang tanong ko ngayon ay, okay, doon sa report na pinirmahan niya many years ago, hindi ba nag-exist ang kondo? Iyon. Hindi ba nag-exist yung mga sasakyan? Hindi ba siya kinonfirm ng actress kahapon? Yes. And the other personalities involved? Yun yung tinitignan natin eh. We are not here to inquire on the reputation of Morales because this is not a courtroom looking for evidence. Tama. Mr. Morales is a resource person. At ang resource person dito is nagkaroon ng leaks ang mga documents ng PDEA. Kung ayaw mo maniwala sa kanya, di huwag kang maniwala sa kanya kasi ikaw ay gagawa ng batas. Di huwag mo siyang pakinggan. Why are you there to attack the personality of your resource person while in fact there's a lot of questions you could have asked regarding halimbawa, nandun si Maricel Soriano, di ba? Nandun yung PDEA na pwede mong sabihin na, ang mga ito, totoo bang may sasakyan kayo na ganito ang plate number? Bakit hindi mo tanungin yung administrator ng Rockwell na during that time, di ba, may mga pangalan na nabanggit like Bong Dasa, kung sino ba ang mga tao? Nabanggit pa, pati ang kapatid ni First Lady Araneta. Yes, Marcos, kumakalat din ang pangalan. These are the issue that is necessary for you in order to craft a law. Pero ang ginawa niya, Attorney, ang inatake niya yung resource person. Hindi yung mensahe ang in-address. Kung walang credibility si Morales, okay lang yan. Kasi it will not affect the law that you will craft in order to suppress yung mga leakage ng national documents. That is your purpose as to why you are having this hearing. So, inconsequential yung kanyang mga biases against si Morales. Huwag mo siyang paniwalaan. At gagawa ka ng ibang batas. Kasi gagawa ka ng batas. Klaro. That's the issue. Asis Monk, how do you react to the kind of attack and demolition job executed by Jinggoy Estrada na nagbalik sa kanya at sumabog sa mukha niya sa pambansang kamalayan ng taong bayan na ganitong uri ng politiko ay dapat pinagsisipa na sa kapangyarihan at hindi dapat binibigyan ng poder even just as a senator? Ang ginawa ni Senator Jinggoy, with your respect kay Senator Jinggoy, what happened to you, Senator? Ang gusto mo patayin ang reputation, you have to aim high and mark the target. Ang target dito is to establish yung tinatawag nating facts and evidence para matumbok kung ano ang totoo, yung revelasyon ni Morales tungkol sa nakuhang CCTV video na hindi binigyang diin. Dapat yun ang target. Hindi mo i-focus doon sa reputasyon ni Morales, which is very important ngayon. So, very obvious yan. Gusto mo patayin ng reputasyon ni Morales para mawala ng credibility niya. Yun ang purpose niya. Sa purpose niya. That is wrong. Magagalit ang taong bayan sa'yo dyan. How can I campaign for you for the coming election? Oo nga. Diba? At humingi ng tulong ang mag-amang ito sa inyo, sa grupo ng Yes. Yes. Asis Monk, tunghayan natin, Attorney Marlon, itong panghuling bahagi ng ating talakayan. Itong revelation kahapon ni Ginoong Morales
At tumutugma sa analysis ni Attorney Marlon Bosantog. Sabi niya, kung peke, sinungaling itong si Morales, bakit siya ngayon ay nakakapagbigay ng mga revelation na tumutugma sa mga kaganapan at mga pangyayari na tumutugma sa kung ano ang kanyang nire-reveal sa dokumento. Pangalawa, kung peke at hindi siya totoo at siya ay mga nagbibit-bit lamang ng sinungaling na mga diskarte, bakit siya pinuntahan ng mga taong ito na allegedly sa kanyang revelations ay pinakilos ni First Lady Lisa Araneta Marcos involving a person that I also personally know kung sino ito. Na-reveal kahapon doon ang pangalan na James Kumar. Kilala ko ito personally. At ito, hindi ko man nababanggitin anong pagkakilala ko sa kanya, but I have several instances of interaction kay James Kumar. Lalo na noong mga nakaraang eleksyon, kilala ko ito siya. Kung kanino nag-ooperate ito at anong klaseng tao ito. Ngayon, ang tanong, binabanggit ito sa video call na three-way call at ni-reveal ni Morales na ang pasimuno ng mga gumalaw, a certain Eric Santiago, Romeo Enriquez, James Kumar, ay konektado kay Lisa Araneta Marcos. At ito ni-reveal niya. Tingnan natin ito. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po, Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, na ang pagkakaalam ko, taga Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago? Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, Lisa Marcos, ito po yung lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tantad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-covered ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Sir Honor. Nandun. Andun sa Nandun kami sa dining Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigation na ito. Attorney Marlon, circumstances of truth will always find their way to come out in the open. Your reaction to these new revelations, na inariglo siya at pilit siyang pinapatigil sa pag-reveal. At ang mga taong ito, hindi niya imbento kasi hindi niya kilala itong, ako kilala ko si James Kumar, at itong mga Eric Santiago, hindi ko ito kilala, pero ang mga taong ito, hindi niya papangalanan ito kung ito ay inimbento ng kanyang katang-isip. Attorney Marlon. Yes, bilang isang abogado, ang una kong hihingin sa kanya is, yan yung sinasabi mo, pero nasaan yung sinasabi mo na CCTV? It should be presented because why? Why is this important? It goes to the safety of the witness. Correct. Nagpatawag ka ng hearing para gawing resource person, ngayon sinasabihin na dapat siyang manahimik at siya ino-operate. This adds to the credibility actually of Mr. Morales. Correct.
bakit mo patatahimikin ang isang tao kung ang document naman ay hindi totoo? Tama. Bakit mo pupuntahan at sabihin, huwag ka nang magsalita if you know in your heart, with all honesty, na wala palang document na ganun. At sinungaling ang taong ito, hindi At naman sinungaling, totoo. oo, at ang dami niyang credibility issue. Why there would be people interested having him silence? Good point. So, kaya nga sabi natin, in order to buttress the reputation of this individual, sige, pakita mo ang CCTV na ikaw inaalok na tumahimik, inaalok ka ng mga ganitong kondisyon, kasi it gives credibility to you. May binanggit ka ngayon lang, i-clarify ko lang before ko ipasa kay Asis Mong. You were referring to the Senate President and kay Senator Bato, na ipakustody ang CCTV at mag-provide ng serious security detail and protection kay Morales. Kasi yung sinasabi ni Morales doon sa statement niya na siya ay patatahimikin daw eh. We know that in the straight parlance, alam naman natin ibig sabihin niya. Papatayin siya. And this will also send naman sa mga ibang tao na gustong magsalita ng mga ganitong issue na pag ang Senate hindi niya kayang protektahan ang kanyang resource person, then no one would come in the open and reveal this kind of scandals involving our nation. And you're now opening that in a public discussion today that it should be the obligation of the Senate to secure its resource person. Yes, yes. And then, dapat naman nasa kanilang obligation yan actually. Yeah. Yes. Asis Monk, your reaction to this very serious revelation of high people with high connections, with high authorities. At yung isa nakilala ko pa nga dyan, personally I know that. Ay yung binanggit na James Kumar, nagulat ako lumabas ang pangalan nito. Asis Monk, how important now is it for the Senate to act very seriously through Senator Bato de la Rosa and Senate President Mig Zubiri to secure this person, including his immediate family, and all other evidences that may be in the custody now or in possession pa ni Morales? Yes, Brother Eric. ASAP. Secure the resource person. Ito si Morales. Kasi very clear, ino-operate na siya. Tinatrabaho na yan. Kung hindi siya tatanggap ng alok na yan, alam natin these people are millionaires siguro yan. No, multi-millionaires. Inaalok na yan. Now, sa tingin ko naman, very straightforward ito si Morales. Hindi na yung mga attacking the reputation, hindi na yan pakikinggan ng taong bayan because it is the people who will decide. Yes. The Senate Committee, mag-reveal lang sila to establish the evidence, establish the information. So please protect Morales. ASAP ito because wala na. Every seconds, every minute, ito, pinaplanuhan na talaga yan. So please, the good Senator Bato and the Senate, please, ASAP ito. Secure na ninyo yan si Morales. Hindi na yan, nakakuha na yan. Very dangerous na. Nakamark na siya, no? Mark guy na siya. Nakamark na yan. Attorney Marlon, may kapabilidad at resources ba ang Senado or is it in their authority and mandate as a Senate to do such thing as you are discussing right now here in our program? Meron naman, there are certain conditionalities that would allow the Senate to provide protection and actually even immunity from suit or prosecution ang kanilang mga state witness that is provided for sa kanilang powers to conduct legislative inquiries. Saka also probably on my personal opinion that alam na ni Senator De La Rosa yan, being PNP for quite a time, punta ka sa Davao, alam niya yung mga isyong ganito. So for me, kung ayaw siyang proteksyonan ng government, being your witness or being your resource person, ikaw naman ang nagdala sa kanya sa Senado, bigyan mo siya ng protection. I think being a senator, you have the capability to do that. And the obligation. Andito naman siya, I'm very sure that they are willing to provide protection for Agent Morales, Sir? Asis mo. Asis, Yes, yes. Just tell us, good Senator, kung anong maitulong namin on the security protection. Yun. How important is that, Asis Monk, na ma-preserve ang safety and security ni Morales so that also other witnesses that may come out, alam natin may lalabas pa eh, nag-aantay lang ito ng timing and guarantee of safety and security that will be provided by the Senate so that the people will now be informed properly of this very, very big scandal involving now, hindi na to PDLX lang eh. This is now a challenge to the government how
we are going to deal with this kind of revelations na ang involved ay ang presidente mismo, subalit ang nagre-reveal ay hindi nabibigyan ng karampatang seguridad kung kaya hindi niya na isisiwalat lahat ng gusto niyang sabihin kasi hindi niya makikita pa ang pag-secure sa kanya. Nagtataya at nagbubuwis buhay siya. Asis Monk and Attorney Marlon, how important and crucial para makaproceed tayo sa ganitong undertaking involving Agent Morales. Asis Monk. Sa tingin ko, Brother Eric, malapit na matumbok yung dulo nito. Kaya kung mapil ni Morales na secure siya, lalabas. May lalabas pa yan eh. Siguro may iniipit pa yan for his security. So siguro nakakuan lang yan. Pero kung talagang nanganganib ang buhay, lalabas yan. Pero ngayon, kailangan masecure na talaga yan si Morales. At ang pamilya niya. At saka yung pamilya. Kasi yung gagawin ng mga operators, kung sino yung mahal na sa buhay mo, yun ang gagamitin niya para lumambot ka. Tama. So, I am calling and requesting the good senator to make a protection ASAP. And knowing Senate Attorney Marlon, we don't believe that they do not have the resources there. Yes. They have the resources they have the mandate. According to Attorney Marlon, under the legislative power or oversight power, they are guaranteed also to protect their witnesses or their resource persons. So resources will come in also. Yes. Kasi ganito yan eh. Hindi lang naman yung si Agent Morales ang involved sa issue na to. We should not forget si confidential informant. Yun, isa pa yun. Eh, paano lalabas si confidential informant ang magsabi na, totoo, pumunta ako kay Agent Morales, ito yung mga picture na binigay ko. In fact, andito pa rin yung mga picture. Kung biglang si Agent Morales hindi natin makausap in the next few days, na hindi natin makagilap at makita. No? Wala na. So how could we ensure that other persons with the proper information will come forward? Eh kung yung parang siya pa lang, si Agent Morales na makita natin matapang, biglang mawawala, no? Yeah. So, ang tanong natin ngayon kay confidential informant, if you want to come into the open and you would like to be magsalita ka, no? Before ka pumunta ng Senado, andito po yung platform ng Pilipinas nating mahal. Yes. If you want to speak, we can give you that platform. And in case if the confidential informant and all those knowledgeable, including itong sinasabi ngayon na yung dalawang kasambahay daw dati, ni Maricel Soriano, natatakot na rin sapagkat baka sila ipatawag na rin sa Senado kung ano nasaksihan nila doon sa Unit 46C, Rockwell. Attorney Marlon, what are other legal and security support that you think kung hindi willing na bigyan ng gobyerno ito, are you willing to volunteer as a legal support for these people if they come out? Oo naman, wala tayong problema dyan para sa bayan. And I'm very sure si Brother Asis Monk. Yes, yes. willing nga magbigay ng protection doon sa confidential informant. Yes, yes. Oh, di ba? We will give voluntarily. Okay. Ayan narinig ninyo ngayong umaga nito sa programa ng Pilipinas Nating Mahal. Very serious ito. We hope makaabot ito kay Senator Bato de la Rosa. Hindi po kami adelantado o pinangungunahan. Ang Senado, si Senate President Mig Zubiri, si Senator Bato de la Rosa, kung ano ang dapat na disposition in this kind of very sensitive and security crucial matter involving the resource person Morales, pero kami po ay naghahayag ng daloy ng sentimiento ng mamamayang Pilipino na nag-o-observe sa napakaselan at napakasensitibong mga paghahayag na ibinubunyag sa Senado ni Agent Morales. Ito po isang paghahayag pa, Brother Asis Monk and Brother Attorney Marlon Busantog, sa huling bahagi ng ating talakayan sa Pilipinas Nating Mahal. Hindi po nagpatinag si Jonathan Morales at hindi siya nagpapilit na kaagad niyang i-reveal ang kanyang confidential informant. Kung bakit, alamin natin at ano ang ating pagtingin dito sa kasalukuyang paninindigan ni Jonathan Morales. Tunghayan natin ang ulat na ito. Hindi ko ilalaglag
yung mismo pagkakakilanlan ng tao. Hindi nagpatinag ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa pagtanggi niyang isiwalat ang identity o pagkakakilanlan ng confidential informant na nasasangkot kay Pangulong Bongbong Marcos, aktres na si Maricel Soriano at ilang iba pa sa paggamit umano ng iligal na droga noong 2012. Batay ito sa pre-operation report na pirmado ni Morales. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ukol sa PIDEA leaks, pilit na pinaamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa at Jinggoy Estrada si Morales hinggil sa confidential informant nito. Are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is, as a resource person, is at stake here. Pag hindi mo ma-remember. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae, laki. Iginit naman ni Morales na siguradong malalagay sa panganib ang buhay ng confidential informant kung babanggitin niya ang kasarian nito. Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Sa kabila nito, bukas naman si Morales na isiwalat ang kasarian ng sinasabi niyang confidential informant sa isang kondisyon. Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Paulit-ulit namang sinabi ni Morales na hindi na niya matandaan pa ang pangalan ng confidential informant ng naturang PIDEA leaks. Ayun, mga kababayan, napakahalaga po ng usaping ito maliban po doon sa latest revelation ni Ginoong Jonathan Morales na siya po'y ginagapang na may offer of obviously bribery, bubusalan siya ng pera o kaya ay bubusalan siya ng bala. Yun lang naman yun, pera o bala. Huwag na tayo pong maging naive o magpa-inosente pa. Attorney Marlon and Asis Mo, hindi niya tinuga, hindi napiga sa kanya yung kanyang confidential informant dahil nga sa protocol of security and primacy of doctrine of confidentiality and security ng mga confidential informants. Attorney Marlon, does it make Morales now less credible because hindi siya nagsalita kung totoo bang siya may confidential informant na siyang gustong ipalabas ni Jinggoy Estrada at nila Chis Escudero na katang-isip lang yata ni Morales ang mga pinagsasabi niya. Attorney Marlon. I agree with Senator Jinggoy na nagsisinungaling si dito. Si Morales. Hindi ako naniniwala na hindi niya alam. Alam niya kung sino ang kanyang confidential informant. Pero ang pagkakaiba namin ni Senator Jinggoy, I believe na kaya sinabi ito ni Agent Morales is sa atin kasi may tinatawag na Code of Honor. Code of Honor. Yes. Pag sinabi mo yung CI mo na wala siyang consent, that's a violation of a Code of Honor. So, for me, actually nga hindi lang si Agent Morales. Alam natin kung sino yung CIA. Yeah. Sabihin mo sa mga alam natin kung sinong, but it is not our story to tell. Yes, wala sa ating posisyon It is not also the obligation, the legal obligation of Morales to divulge. Kasi may CIA. It's her or his story to tell. Alam natin kung sino yan, but in due time, sabi nga ni brother dito, malapit-lapit na. Konting push, konting piga, lalabas ang maya. Kasi you cannot hide this truth forever. So, alam natin kung sino ang kung sinong na-CI, alam natin kung nasaan yung mga ibang documents, but at the end of the day, it's not our story to tell. I-clarify natin ito ni Marlon. Naniniwala ka na nagsisinungaling si Morales na mayroon siyang confidential informant na hindi niya ni-reveal sapagkat he is protecting the safety and security of the confidential informant. Meron siyang Code of Honor. May Code of Honor. Nakakatawa, no? Nagsinungaling ka kasi meron kang Code of Honor. But people in the streets will understand that. At yun at sinalagyan ni Senator Bato de la Rosa, coming from former Chief of Police of the Philippine National Police natin at bilang operatiba din, alam niya kung gaano kahalaga ang Code of Honor to protect the safety, identity, and security of the confidential informant. Assess mo, sa tingin mo ba nabawasan
ang galing ng mga revelation at mga pahayag ni Morales dahil hindi niya tinuga at binitawan ang kanyang confidential informant. Maganda ay salute kay Morales sa ginagawa niya pag-establish ng information. Now, regarding sa security, if the Senate will need us to support the security, welcome. We will provide security, we will augment, we will join the security as long bibigyan lang kami ng ship conduct pass to travel our forces papunta dito. But I think the Senate is enough to secure the resource person, ito si Morales. Yung sa'yo is an emphasis of point. Yes. Binibigyang diin mo na ganun kahalaga dapat ang pagbibigay Exactly. ng seguridad. Kaya nga, kung kailangan lang, para lang masecure si Morales. Klaro. We will. We heard the ongoing pa, Attorney Marlon and Brother Monk, ang kanyang mga kaso, walang nagsisecure sa kanya when he goes to court to attend court hearings na pwede siyang ma-ambush, pwede siyang mabanatan. And iisa lang ang kanyang pinagtatiwalaan maliban sa Diyos. Yung media na may integrity. At mabigat po yun kasi nagtaya na siya ng buhay niya, may mga kaso pa siyang kinakaharap na alam naman natin ito ay related sa kanyang profesyon, sa kanyang gawain. Hindi po siya nasisecure. We do not know. We would like to call on General Roberto Angcan, Lieutenant General Roberto Angcan, na sabi ni Ginoong Morales ay kinontak na siya para mag-providean siya ng Senate security support up to the present while we are talking sa Pilipinas nating mahal wala. Wala pa rin daw pag-secure. May 2 o 3 kaso siya ng mga scheduled hearings at ito po ay nangangailangan ng security para hindi siya madukot, ma-ambush, o ano pa man, sapagkat alam natin ginapang na siya sa bahay niya. At uulitin natin, pinangalanan niya ang asawa ng Pangulo ng Bansa, si First Lady Lisa Araneta Marcos, in the Senate hearing. Subalit hindi na masyadong nadiinan, babalikan natin yan sa susunod na mga episode. Kailan ang susunod na Senate? Ang Senate hearing, we heard, is tentatively May 13 or 14, a week after, 13 or 14. Attorney Marlon, if we will be free at aabutan natin kasi umaga may program sa Pilipinas nating mahal, kaya kahapon di kita nasamahan sa Senado. Kaya pala kahapon ng umaga, nag-usap kami ni Brother Monk through text message that we will converge at the Senate to give support dito sa kay Ginoong Morales at sa pagkilos ng sambayanang Pilipino. Subalit nagprograma sa tayo kahapon na inabot din pala ng Senate hearing schedule. Yes, go ahead. May kwan si sister natin, big sister natin, Vivian Velez. Go ahead. We commend SMNI for its unwavering commitment to truth and integrity, standing as a beacon of honest journalism amidst the mainstream blackout of opposition voices. Thank you, Ms. Vivian Velez and Marcos Resign Movement Groups. Na-appreciate natin yan. Thank you, SMNI, for standing tall as the beacon of light of true journalism amidst tyranny, despotism, authoritarianism, and bribery and corrupt practices papunta sa mga media. Hindi po kayo nagpatinag. Congratulations po, pati kay Pastor Kibuloy, for putting up SMNI. At dahil dyan, ang Pilipinas ating mahal ay magpapasalamat kay Asis Monk at kay Attorney Marlon Busantog at pakinggan natin ang kanilang mga gustong ihabili na panawagan sa sambayan ng Pilipino. Attorney Marlon. Yes. History is always the last judge of events. Kasi parang tayo lang yung daldal dito, tapos yung ibang media natin na matatapang, ibiglang tumahimik, baka lang tayo nagtanga-tangahan dito. No? Kasi wala pa lang importansya yung pinagsasabi natin dito. Or maybe history will judge us as the only institution or platform that actually were courageous enough to discuss this event despite kung sino man yung mga involved dito. At when that time comes, tatanungin natin yung traditional media, nasaan kayo? Iyo. Nasaan kayo? Tanong ng taong bayan yan. Hanggang kailan kayo nasa anino ng pag-aalangan at nasa anino
ng pananakop ng pera at kapangyarihan. Asis mo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa aking mga brothers and sisters in the Bangsamoro territory at sa other parts of the Philippines. Ito lang ang because they cannot suppress the situation, may social media everywhere. Hindi na nila masuppress ito. So, always, antabayanan lang natin kung ano ang lalabas. Just tune in dito sa Pilipinas nating mahal at sa SMNI. Kasi ito lang ang pwede nating maaasahan na magbibigay ng katotohanan. Ayun. So, kudos sa lahat ng mga nagsosupport. Gumising na tayo, taong bayan. Yung natutulog pa dyan, gumising na tayo. Gumising na kayo dyan. At saka congratulations sa Marcos Resign Movement. Na formally kahapon na ilunsad sa labas ng Senado. Yes. Sa gitna ng protesta. Yes. Hindi unprecedented yun eh. Bigla na lang nagkaroon ng MRM. Hindi sa hotel inilunsad, kundi sa lansangan. Yes. Klaro. Kudos. Mga kababayan, napakinggan po natin ang isa na namang episode ng Pilipinas Nating Mahal with Atty. Marlon Bosantog, representing ng boses at karapatan at kabutihan ng mga pamayanang katutubo at tagapagtanggol ng karapatan at demokrasya ng sambayan ng Pilipino. And Asis Monk, ulamit ang ating brother, kung ako pa magtawag sa kanya, comrade in arms. Comrades in arms kami sapagkat pareho kaming tumindig para sa isang matino na pamahalaan at mapayapang bayan na nirerespeto ang karapatan ng Bangsamoro people at mga katutubong pamayanan, tribo at lahat ng ordinaryong mamamayan na kung saan diyan nakapundar ang kapangyarihan at ang dangal ng isang lipunan pati ng pamahalaan. Yan ang dapat alalahanin ni Marcos Jr. Hindi po niya pwedeng pagmamay-arian ang kapangyarihan sa pamahalaan sapagkat pinahiram lang ito sa kanya. And kapag nakikita that he doesn't deserve anymore to stay any longer in power as president because of valid reasons, nasa konstitusyon po yon ang opsyon na yon. Ano po yon? Resignation. Yes. At may papalit dyan, nakasaad din sa konstitusyon. Hindi na natin kailangan pa maghanap ng ano pa mang bagay. Yan ay legal at marapat. May abogado dito na kasama natin. Asis Monk, would you like to add briefly? Yes. Remember, yung Latin word na vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Nobody can hide this one. Klaro. So lalabas talaga yan ang katotohanan. At doon na tayo papunta. Yes, of course. Yun din ang sinabi ni Atty. Marlon Bosantog, walang pwedeng makapigil po sa daloy ng kasaysayan. Sapagkat iinog at iinog yan at sa gitna ng daloy at daluyong ng mga kaganapan sa kasaysayan, taong bayan po ang maglilikha niyan. At doon na tayo papunta. Ito po si Ka Eric, kasama ko si Atty. Marlon Bosantog at si Brother Monk Ases dito sa Pilipinas Nating Mahal.